What's up everyone and welcome back to the vlog. This is Justin Piñon, the Mental Assassin, and marami nagre-request sa akin na gawin ito. Bilang isang trainer, corporate trainer, isa sa mga ginagawa ko ay nag-observe ng mga tao, and yun din naman yung ginagawa. Yan ang sinasabi ko. Bakit nahulog? Nakuha na ba? Oh. Go on with the show. Okay na? What's up, minions? Welcome back to the vlog. Once again, this is Justin Piñon, the Mental Assassin, and marami nagre-request sa akin kung pwede daw ba ako mag-analyze ng mga tao, and isa yan sa mga background ko as a body language enthusiast and as an NLP practitioner. Pero mas gusto ko naman i-analyze natin kung paano naging successful ang mga tao. So, sa vlog natin na to, we are going to learn the 7 winning attitudes to improve ourselves from none other than the pop star royalty herself, the one and only Sarah Geronimo Guidocelli! Maraming salamat po. Akala nyo nandito siya, no? Wala siya dito. Pero sana maimbitahan natin siya soon, no? Ma-read natin yung mind niya, ma-entertain natin sila. Handa na ba kayo? Let's go! Number 1 is persistency. Fun fact. Diba? Persistency. Ano nga ba ibig sabihin ng persistency? May sinalihan siyang contest. At ang contest na yon ay ang Star for a Night. Okay, nanalo siya doon. Pero hindi natin alam. Marami pa siyang sinalihan noon. Doon lang natin siya nakilala at akala natin yun yung pinaka-success niya. Pero meron siyang mga small victories, meron siyang mga small failures na kung saan din natuto siya doon. Dahil persistent siya para makuha yung goal niya, which is maging kilalang singer, di ba? So marami siyang sinalihan ng mga contest nung bata pa siya. Marami siyang training na dinaanan para maging napakagaling niya na singer kung nasaan siya man ngayon. Number 2, having an on and off switch. Pero ito pa, alam nating lahat na diva si Sarah. Pero sa stage lang. Dahil kapag bumaba sa stage, marami ng hat siya pwedeng isuot. Diba? Pwede siyang maging daughter, pwede siyang maging asawa, ngayon pwede siyang maging kapatid, 'di ba? So, isa sa mga ability natin as human beings is our ability to choose what to think of, to choose our state. And yun yung ginagawa niya. Kaya niya i-turn on and turn off yung state niya of being a pop star royalty. 'Di ba? Kaya niya anytime na maging ordinaryong person, kaya niyang i-on yun. Maging performer, kaya niya i-on yun. Pwede siyang maging kaibigan, diba? So, kaya niya yun. May control siya nun. Diba? Maging emotional, kaya niya itago yun sa bahay. So, hindi niya, napaka-professional niya na kapag nasa entertainment side siya, naka-on yun, hindi niyo makikita yung sensitive side niya. Diba? Number 3, her willingness to learn. Yan. Kung napapansin niyo, marami siya naging mentor along the way. Isa dyan ay yung pinagmamalaki niya at pinagmamalaki din naman siya na si Miss Regine Velasquez, and meron siyang attitude na yung tinatawag na know-nothing state. Kapag kaharap mo yung mentor mo, kapag gusto mo matuto talaga, parang nagiging bata ka ulit. Parang nagiging zero ulit yung knowledge mo, and yun yung pinakamagandang attitude na pwede natin ipakita. Another is, di ba, yung music video niya ng Tala. Ang galing niya sumayaw doon, di ba? So, at syempre, nag-aral din siya under kay Teacher Jercel ng G-Force. Kaya naman, kaya na niyang sumayaw at kumanta ng sabay. Bihira lang nakakagawa nun, di ba? Yung iba, nakikita mo na pag sumayaw na, nahihirapan na siya kumanta. Di ba? So, si Sarah, kaya niya gawin both kahit live. Di ba? So, willingness to learn from other people because we can improve with that. Okay? Number 4. Naku, para sa akin, ito yung pinaka-importante sa lahat. Gratitude. Okay? Have an attitude of gratitude. Yan. Kung napapansin niyo, lagi siya nag-thank you sa kahit sa interviews niya, maliit na bagay na gawin sa kanya ng fans, nag-thank you siya. Sa magulang niya, nag-thank you siya palagi. So, parang naging attitude na yun na magpasalamat. And alam niya na owe niya yung career niya sa mga tao na nasa paligid niya. Kaya lalo siyang blessed dahil meron siyang attitude of gratitude. Number 5, she is always inspired.
She is being inspired by her loved ones and alam niya kung ano yung biggest why niya. Kayo alam niyo ba kung ano yung biggest why ninyo? Ang biggest why is, para sa ano ba ginagawa yung ginagawa mo? Para kanino? Ay, para kanino? Kung mapapansin ninyo, yung biggest why ninyo palagi is parang service siya sa ibang tao. Siyempre, alam din niya yung purpose niya. Beyond entertaining, beyond singing, ang purpose pa rin niya is for other people. Di ba? So, bakit niya ginagawa yun? Para mapaaral yung mga kamag-anak niya, kapatid niya, para sa pamilya niya, para ngayon, para sa asawa na niya. Yung purpose na niya is for her family. Di ba? So, and her friends. Diba? So, nakikita natin mismo yung purpose niya. She is inspired by that. Number 6, she always keep her private matters private. Diba? So, kahit ano man yan, kung positive man yan, negative, hindi natin masyado nababalitaan. Unless big news siya. Diba? Pero yung private life niya, talagang kinikip niya. Yung privacy dahil importante sa kanya, yung emotions ng family niya, yung nangyayari sa mga kapatid niya. Baka kaya importante sa kanya yung privacy dahil baka gusto rin niya na ganun yung pagtrato sa kanya. So, she always keep her private matters private dahil yun yung gusto niyang rin na i-reciprocate sa kanya ng mga tao. So, parang kumbaga, she's minding her own business, kaya mind your own business din. At kung napapansin ninyo, di ba, lahat ng mga successful people, they always focus just on their goals, di ba? So, hindi na nila pinapakailaman yung mga ibang tao, kundi kino-compare lang nila yung sarili nila sa sarili nila. Di ba? So, kaya, always mind your own business. You keep your eye on the goal, on the prize. Number 7, last but not the least is humility. Papansin nyo, lagi siyang nagpupo, lagi siyang nag-uupo. Siguro kahit galit na siya, may po at opo pa rin yan. Yeah? Kasi siguro, kudos to her parents. Baka pinalaki siya na maging respectful ng mga magulang niya. So, ganun din sana tayo, di ba? Be humble. Sabi nga nila, mata sa langit, paa sa lupa. Di ba? So, always be humble kasi pag lumaki na yung ulo mo, pag lumipad ka na, makakalimutan mo na yung mga tao sa paligid mo, nakakalimutan mo na yung why mo, makakalimutan mo na kung bakit mo ginagawa yung ginagawa mo dahil hindi ka na of service for other people. Diba? So, always remember, be humble. And, dyan na po nagtatapos yung listahan natin ng mga attitude kung bakit ba naging successful si Miss Sarah Geronimo. Kung nagustuhan po ninyo ito, mag-request lang kayo kung sino pa yung gusto ninyong i-analyze natin. And so, maraming salamat sa subscriber natin, si Mr. Arnold San Juan, sa pag-request itong video na to. If you like this video, please subscribe and also hit the notification bell para updated kayo sa mga bago kong uploads. Once again, this is Justin Piñon, the Mental Assassin. And oh, one last thing. Your mind is next. Wait lang. Mag-thank you. Teacher Rochelle. So, tama diba? Siyempre, nag-aral din siya under kay Teacher Gershel ng G4. At syempre, nag-aral din siya under kay Teacher Gershel. At syempre, nag-aral din siya under kay Teacher Gershel ng J, as in... J, Gershel. G yung spelling pero J yung pronunciation. At syempre, nag-aral din siya under kay Teacher Gershel. Pwede mo i-cut yun eh. Gershel. At syempre, nag-aral din siya under kay Teacher Gershel. Having an on and off switch and not being... Lagi na lang. kasi, huwag mo i-ano mo yun. Guluin mo. And baka kaya importante sa kanya yun dahil importante sa kanya nila, di ba? Mata sa taas, paa sa baba. Di ba? Tama ba yun? Mata sa langit, paa sa lupa. Oh, sabi nga nila, mata sa langit, paa sa luma. Ay, luma. Sabi nga nila, a lot of people are asking me what it's like to be a mentalist. Welcome to my mind. You're a good secret keeper because you have lots of secrets. Nagulat ako. Oh, pero ang isipin mo, huwag ka mag-vlog dahil sa pera. Ayun, Ha? tama. Kailangan mag-vlog ka
para makapagpasaya ka ng tao. Pangalawa na lang yung pera na